Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pinadalhan naman ng show cause order ng Department of Transportation ang 4 na bus o bus company dahil sa umunoy illegal na operasyon ng terminal sa EDSA Pasay. Ang mga detalye ay hatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Ms. Kay, ipinatatawag na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 4 na kumpanya ng bus dahil sa illegal umunong operasyon ng isang terminal sa EDSA Pasay. Sa ambush interview sa Ninoy Aquino International Airport, sinabi ni Transportation Secretary Vince Tizon na mag-i-issue na ng show cause order ang LTFRB ngayong araw. Binalaan ng talihim yung mga bus company na malalagot kung hindi susunod sa patakaran, lalo pa nga't kaligtasan kasi noong ating mga kababayan ang nakasangkalan. Kahapon, sorpresang inensyon ng DOTR Secretary ang mga bus terminal sa Pasay City at na-discover niya mismo yung umano'y illegal na operasyon ng isang bus terminal na nasa isang bakanting lote lamang at naglagay pa ng trapal hintayan ng mga mananakay. Hindi naman itinatigil pa yung operasyon dahil bukod na pati pa yung investigasyon. Sinabi ni Dizo na marami na yung mga pasahero na nakabili sa kanilang ticket uwi sa kanilang mga lalawigan. Bukod sa mga bus company, kinumpirma niya rin na inisyuhan din ng show cause order ng Maritime Industry Authority o ng Marina ang isa namang shipping line dahil sa hinihinalang overloading ng kanilang biyahe mula Batangas patungong Romblon. Pakinggan natin si Dizon. Cause order ang Marina against Montenegro shipping line dun sa hotel ng Batangas. So, sinasabi ka natin na sana siseryosohin tayo itong mga bus companies at mga shipping line na seryoso tayo sa sinasabi natin, orders natin na walang overloading at aagagaan ang ating mga pasahero sa bus at sa barko. So, hindi po tayo nagbibiro dito kung sinasabi natin tayo'y magpapadagan ng show cause, tayo'y magsususpinde, hindi po tayo nagbibiro. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Nagpositibo sa iligal na droga ang isang bus driver matapos nitong sumalang sa surprise drug test sa Davao City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Kinumpirma ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-11 Regional Director Edgar Hubay na isang driver ng bus ang napositibo sa paggamit ng iligal na droga sa isinagawang Oplan Harabas o surprise drug test na inilunsad kahapon ng umaga, Abril 14, 2025. Inilunsad ang aktibidad sa dalawang terminal sa Davao City. Una sa Davao City Overland Transport Terminal o DICOT at Gaisano Mall Bahada Terminal o Passenger Van. Dagdag pa ni Director Hubay na 105 bus at van drivers ang inaasang sa ilalim sa drug test, ngunit 99 lamang ang nagpakita habang isa rito ang nagpositibo. Kaagad nasa sa ilalim sa confirmatory test ang driver at kung magpositibo pa rin ang resulta, isa sa ilalim to sa kanyang kasalukuyang antas ng adiksyon. Hawak na ang lisensya at nakakustodiya na sa Land Transportation Office o LTO-11. Bukod sa PDEA, makikipag-ugnayan sa kanila ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB-11 at LTO-11 para matiyak na ligtas ang bawat biyahe ngayong Semana Santa. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktima na nakilalang si Pablito Culanco, 45 anyos, may asawa, driver to estudyante ng Barangay Victoria, Alamino City. Sa ulat ni Mabini OIC Chief of Police Major Jade Magkaraik, alas 4:40 ng hapon kahapon, nakatanggap sila ng reported drowning incident sa Balinkaging River sa Barangay ni Baliw at agad nagresponde ang kanyang mga tauhan at nabatid sa kasama ng biktima na isang 35 anyos na babaeng residente ng Barangay
barangay Lucap, Alamino City na ayon sa kanya naglangoy ang biktima sa ilog at nakatuwa niya na ihagis ang plastic bottle ng shampoo at kanya itong sisisirin. Subalit natangay siya ng malakas na agos at napunta sa malalim na bahagi ng ilog at lumubog na ito. Katulong ng PNP ang MDRRMO at Bureau of Fire Protection sa sinagawang rescue operation at bandang alas 5:30 ng hapon na-recover ang biktima sa nabanggit na ilog sa may barangay Poblasyon na at agad na itakbo sa Pangasinan Western Hospital sa Alamino City kung saan idineklarang dead on arrival na ni Dr. JC Ann Lumaging Quintas. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, alis 31 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga baril at mga bala na ginamit mga private armed group sa Samar na hukay ng mga kapulisan. Nangyari ito alas 5:39 kaninang umaga sa Barangay San Jose, Calbayog City. Ang pinag-isang puwersa ng kapulisan sa Samar at Calbayog kasama ng Police Regional Office pinangunahan ni Lieutenant Colonel G. Real Pales po ang Chief ng Provincial Intelligence Unit, Calbayog City Police Station, pinangunahan ng Chief of Police Lieutenant Colonel Denver Rivita, Police Colonel Antonito Eric Mendoza ang Provincial Director ng Samar at Colonel Rodrigo Soriano ang OIC ng Regional Intelligence Division ng Police Regional Office sa mamagitan ng isang informant na tuklasan ng kapulisan at nahukay ang iba't ibang uri ng baril, mga bala at magasin. Ang mga baril ay gamit ng Managaysay Potential Private Armed Group na inorganize dati ni Jimmy Managaysay na nabaril at namatay noong nakaraang taon sa Cebu City matapos madismiss ang kaso nito sa korte. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R. Stratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, back to the sands ang dalawang PVL stars na sina Cici Rondina at Bernadette Pons dahil muli silang makikita sa aksyon ng beach volleyball o volleyball para sa 2025 Southeast Asian Games. Muling masisilayan ang si Pons duo na kapwa galing sa bronze at gold medal match ng 2024-25 PVL All-Filipino Conference. Narito ang report ni Matchpoint, Mili Borja. Kumpirmado na ang pagbabalik sa beach volleyball ng tambalang Bernadette Pons at Cici Rondina para sa 2025 Southeast Asian Games. Kapwa nakatuon sa indoor volleyball ang dalawa sa nakaraang mga season. Kaya naman napuna ng mga taga-subaybay ang kawalan nila sa wishlist ng Alas Pilipinas Women. At ito na ang kasagutan. Muling naghahanda ang si Pons duo para sa pagbabalik sa buhangin. Bit-bit ang motibasyong maibalik ang dating kinang matapos mabigo sa 2023 SEA Games sa Cambodia. 2 beses ang nakapag-uwi ng bronze medal ang tambalang Pons at Rondina noong 2019 at 2022. Subalit hindi nila naulit ang tagumpay nang maglaro silang magkahiwalay ng partner sa kamakailang edisyon. Kasama ni Rondina si Jovelyn Gonzaga habang si Pons naman ay kasama si Didge Rodriguez. Muling magtatambal ang dalawa sa buhangin kasunod ng katatapos lamang na 2024-2025 PVL All-Filipino Conference. Magugunitang nabigo ang kanilang mga indoor teams sa medal round. Natalo ang Chocomucho ni Rondina sa Akari para sa bronze, habang nagwagi ang Petrogas laban sa Creamline ni Pons para sa ginto. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng OPM, malungkot na inanunsyo ng bandang December Avenue ang pag-alis sa kanila ng bassist na si Don Gregorio. Ang dahilan ng musikero sa kanyang pamamaalam sa banda, alamin sa Showbiz Report na ito. Matapos ang 17 taon, nagpaalam na sa OPM band December Avenue ang bassist na si Don Gregorio. Inanunsyo ito sa pamamagitan ng isang social media post kung saan ipinaliwanag ng musikero na sa pagkakataong ito ay magpo-focus muna siya sa kaniyang pamilya. Nagpaabot din si Gregorio ng pasalamat sa lahat ng mga nagmamahal sa banda at hiling ang patuloy na suporta ng fans sa December Ave. Inalala rin niya ang lahat ng mga lugar na kanilang narating para maghatid ng musika. Mga alaalang babaunin niya mula sa mga kabandang itinuturing na rin daw niyang kapatid. Sa inilabas namang pahayag ng mga natitirang miyembro ng Huling Sandali Hitmakers, ipinagmalaki rito ang kontribusyon ni Don sa banda, hindi lamang bilang bahista kundi bilang isa sa mga founding member ng December Ave. At bagamat mahirap daw na hindi na ito makakasama sa kanilang pagtugtog, nauunawaan nila ang desisyon ni Don na maging full-time dad. Sa huli, nilinaw ng December Ave na hindi nila papalitan ang nagpaalam na kabanda.
Bumuhos naman ng thank you at good luck messages ng fans para kay Don Gregorio. Ilan sa mga pinasikat na kanta ng December Avenue ay Dahan, Sa Ngalan ng Pag-ibig at Kung Di Rin Lang Ikaw na OST ng blockbuster movie Hello Love Goodbye. At iyan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong Martes Santo. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.